Hi guys! Today, let's talk about an important case. Chief Justice Renato Corona versus the Senate of the Philippines. Medyo serious yung topic, but let's make it simple and easy to understand. Let's talk about Chief Justice Renato Corona versus the Senate of the Philippines. Noong 2011, na-impeach si CJ Corona dahil sa maraming accusation tulad ng hindi daw niya dineclare ang lahat ng asset niya sa SALN at betrayal of public trust. Nag-file siya sa Supreme Court para pigilan ang impeachment trial, pero tuloy pa rin ito sa Senate. Sa huli, na-convict si CJ Corona at natanggal siya sa pwesto. The Supreme Court dismissed his petition kasi moot and academic na daw. It doesn't matter anymore kasi natanggal na siya. Ibaling natin ang ating focus sa mga batas na nakasaad sa kaso at mga resulta nito. Atin nang pag-usapan ang patungkol sa impeachment case ni Chief Justice Renato C. Corona. Siyempre, sisimulan muna natin sa pinaka-basic na katanungang nasa ating isipan. Kung bakit nga ba pwedeng ma-impeach ang isang public official tulad ni Chief Justice Corona? Ang sagot ay nakasaad sa Article 9, Section 2 ng 1987 Constitution kung saan sinasabi na ang mga miyembro ng Constitutional Commission at ang Ombudsman ay maaaring matanggal o ma-impeach sa kanilang kinauukulang pwesto kung sakaling sila ay mapatunayang may sala sa paglabag sa konstitusyon. At guess what? Ang mga dahilang ito ay present at ikinaso kay Corona, tulad ng culpable violation of the Constitution or in other words, parang sinadyang labagin ng batas. Pangalawa, betrayal of public trust, as in nasira yung tiwala ng tao. At panghuli, graft at corruption. Ngayon sa ating talakayan, maraming nahakilap na mga issue sa kaso ni Chief Corona. Ang isang parte ng kasong ito ay pumapatungkol sa SALN o ang Statement of Asset, Liabilities and Net Worth. Ito yung dokumento kung saan idinedeclare ng public official ang mga yaman, utang at iba pang ari-arian nila. Ayon sa Article 9, Section 17 ng ating Constitution, kailangan itong i-disclose para sa transparency. Pero sa kaso ni Corona, mayroong claim na hindi raw niya na-declare ng tama ang SALN niya. Kaya naman ang tanong, saan ang galing ang yaman na to? Medyo shoddy kaya naging malaking issue ito sa trial. Next one naman, ating ibaling muli ang talakayang ito sa nakitang foreign bank accounts. Dito pumasok ang Republic Act No. 6426 o Foreign Currency Deposits Act. Isinasaad sa Section 8 under the same Act, super confidential ang foreign accounts. Wala makakaalam unless pumayag ang may-ari. Grabe, no? Pero ayon sa Section 1, Article 8 ng Constitution, pwede nilang i-review kung may grave abuse of discretion ang ibang branch ng gobyerno, meaning yung sobra-sobrang pang-aabuso sa kapangyarihan. Pero, reminder lang din na ang impeachment ay political process, hindi purely legal. Sinabi pa ng Supreme Court sa Francisco v. House of Representatives na limitado lang ang role nila sa impeachment cases. Walang say, kumbaga. Now, speaking of roles, pasok ang prinsipyo ng separation of powers. Ayon dito, dapat walang branch ng gobyerno na lumalampas sa dapat nilang gawin. Kaya't ang Supreme Court, chill lang sa gilid, unless sobrang kailangan. At ang kinahinatnan ng kasong ito, ay dinismiss ng Supreme Court ang petition ni Corona bilang moot and academic, kasi convicted na siya ng Senate Impeachment Court. Kumbaga, tapos na ang laban, wala nang sense ituloy pa. So there you have it. Ang impeachment case ni Chief Justice Renato C. Corona ay tungkol sa transparency, accountability at respeto sa mga batas. Ipinakita nito kung paano ginagamit ang Constitution at ibang laws sa ganitong klase ng proseso. Pinakita nito na sa gobyerno, hindi pwedeng may shortcuts, dapat honest ka at accountable. Ang kaso na Chief Justice Renato Corona versus the Senate of the Philippines ay nagpapatunay lamang na ang isang nagseserbisyo sa gobyerno at mamamayan ay mayroong obligasyon na kailangan maging tapat, maging totoo at gamitin ang kapangyarihan sa institusyon ng tama. Ang pag-abuso at paglabag sa batas ay isang malaking pinsala, hindi lamang sa loob ng gobyerno, kundi pati na rin sa ating mamamayan at estado ng ekonomiya ng ating bansa. Isang malaking aspeto bilang mamamayan ang maging mapanuri. Kaya naman alamin natin ang bawat payak na kahalagahan ng bawat estado ng iba't ibang institusyon sa ating bansa.
upang maiwasan ang pag-abuso di lamang sa ating batas, pati na rin sa ating kapwa.